Isang araw ng Sabado nang mapadpad ang aking mga paa sa ginanap na World Food Expo sa SMX sa Mall of Asia. Pinamagatan itong WOFEX, The Ultimate Food Show Experience. Isa itong exhibit and at the same time ay competition na rin para sa mga pinakamagagaling na chefs hindi lamang sa buong Pilipinas kundi maging sa buong mundo dahil maraming mga foreigners ang nakipag-compete dito. Ito ang Philippine Culinary Cup. Masasabing hindi basta-basta ang nasabing kompetisyon dahil maraming hurado dito ang nanggaling pa sa iba't ibang bansa. Naganap din dito ang ice carving at bartending competition. Bawat isa ay nagpasiklab ng kani-kanilang galing sa paggawa ng imahe sa pamamagitan ng mga bloke ng yelo, habang sa bartending naman ay kanya-kanyang pasikat ang mga bartenders sa paggawa ng masarap na inumin na sinabayan ng kanilang nakakaaliw na pagpapakitang gilas sa pamamagitan ng eksibisyon. They telling me it's all good, just wait, no gonna be there someday. Sipping on champagne, okay, gotta get these things one day. Do then do another line, you know, searching for that other high. Starbucks gotta steal this deal, kill, I'm gonna be killed. I got a sack in my pocket, count it, tell and drop it. You know we gonna lose it someday, and we're trying to hold it all together. The devil is too clever, so I'm gonna die, you gonna die, we gonna die someday. One day I said. Sa nasabing event ay makikita mo ang mga iba't ibang klase ng mga kagamitan na may kinalaman sa pagluluto at pagkain tulad ng kitchen appliances, rice, wines, coffee at maging mga culinary schools ay nandito rin. Dito ay nakausap ko ang organizer ng event na si Mr. Joel Pascual. Tinanong ko ito kung pang ilang taon na nilang ginagawa ang ganitong klaseng exhibit. This is our 12th year. Mas malaki na po kami ngayon than before. In fact, 2 venues kami sa laki niya, SMX at World Trade Center. Bakit naman kaya sila gumagawa ng ganitong klaseng event? Unang-una, kasi with 80 million people, no, ang pagkain very importante sa Pilipinas. Ang aming adhikain dito is makatulong sa industriya na maiangat ang antas. No? When you are able to bring in both the local and the foreign exhibitors sa common floor, nagkakashare ng technology, nalalaman ng mga tao yung bagong produkto, no, packaging, kung ano bang ano. So by just being in the same floor, naitataas mo na agad ang antas, no, nung industriya ng pagkain sa Pilipinas. Ano po ang makikita nila dito sa exhibit na ito? Lahat. Ang pinagmamalaki namin sa exhibition namin, ito yung pinaka-kompleto, pinaka-komprehensibo. From ingredients, to machinery, to food service, to processed foods, kahit franchise, even the culinary schools are here. So kahit anong gusto mo, nandito. Ano po ang bawal dito sa inyong exhibit? Ang bawal? Because it's a trade show, bawal ang below 16 years old.
So kasi maraming oven na umaandar, mainit, may mga conveyor na umaandar. So iniiwasan lang namin ang aksidente, plus kasi medyo marami na talaga na-attract na tao dito yung aming show. So pag dinagdag pa namin yung mga bata, masyado na kami sisikip, masyado nang gugulo. Unless may kasama magulang? Kahit may kasama pong magulang, hindi po pwede. So 16 years old and above lang, yun po yung uri ng trade show. Sa mga products, wala naman kayong pinipili. Wala naman. Kasi nga, ang aming adikain dito is level playing field eh. Kesyo, ang produkto mo lang, banana chips. Yung isa naman, wine from Italy. As long as you join us, you will enjoy the same benefits of promotion. Parehong tao ang lalapit sa'yo, no? So, nale-level yung playing field. Yun nga kagandahan nun. You don't have to be very big to join WOFEX, no? Pwedeng maliit ka lang na nangangarap lumaki. You can invite our televiewers, invite them for your next event. Although tapos na po yung WOFEX, amin pong always nire-remind sa mga tao, ang World Food Expo is every first week of August. So kung di man kayo nakapunta ngayon, kami po ay parating fresh, parating pong bagong exhibitors na dumarating sa WOFEX. So in 2013, ngayon pa lang i-calendar nyo na, WOFEX, first week of August, World Food Expo. Ang tawag namin dito, the ultimate food show experience. Thank you, sir. Nakapanayam ko rin dito ang ilang mga competitors. Ilang kayong bubuo sa team ninyo? Tatlo po kami. Tatlo kayo. Ano ang mga gawa ninyo? Xiaolongbao, Kansi Xiaolongbao, Xiaolongbao. Pinakbet, Wow. Tilapia Popiet, in Binagoong, Kinunot Sauce, Okay. Risotto Kare-Kare. Alright, okay. So, sino-sino ang mga nakalaban nyo sa competition na ito? I think different schools din and hotels, tapos may international din po. Ano sa palagay mo, gaano nakagaling ang mga Pilipino kumpara sa mga foreigner? O may competitive na ba tayong mga Pinoy pagdating sa pagluluto? Yeah, I think competitive na tayo. When it comes to Filipino food, nakakapag-innovate na rin tayo. And then, nakukombine na natin yung mga dishes nila from our own dishes in Asia. Itong special na ginawa mo, ano to? Made of what, made of what ingredients? Ano lang siya, regular dumpling wrapper lang siya, pero ginawa ko siya from scratch. Oh. Ano Actually, ibig sabihin nun? From scratch? from talaga, simula sa flour, and then water, talagang umpisa sa umpisa, hindi siya yung parang binili lang, talagang ginawa ko. And then ito, originally from China siya, and then kinumbine ko lang yung Ilonggo dish na kansi. Ito napakaganda ng presentation ng pinakbit na ito. Saan ba gawa yung pinakbit na yan? Actually, ito hinimay lang namin na pinakbet and then yung binagoongan foam. Okay, ito yung binagoongan niya? Actually, siya, bagoong with cream na siya. Ilang buwan ka pa lang na nag-aaral sa CCA? Going 6 months. Going 6 months. And you can do that thing already, ano? So you invite everybody, ano? Kumusta ang competition? Masyado bang maigpit? Nakakatakot? Nakakaba? Anong naramdaman mo? Is this your first time to join a competition? Yes. Wow, ano naramdaman mo? Intense. Intense. So, kumusta ang competition? Ano masasabi mo sa mga kalaban mo? Magagaling. And then, nakita ko naman yung mga gawa na very competitive talaga. So, hindi mo talaga maibibilang mo talaga siya sa mga pro kung sabihin. And then, may i-describe din natin siya sa international. As in, magaling. May chance ba na manalo tayo? Yeah. Bakit ka nga pala napili na ilaban ng school mo? To prove ourselves na kaya namin, kahit wala man lang kaming background dito na any competition, na kaya namin siya in just a month na practice namin siya. Muling nagbabalik naman ang masasabi nating defending champion last year dahil lahat ng categories na kanilang sinalihan ay nag-gold sila.
Kumusta ang competition? Masaya. In-enjoy namin ngayong taon. Pang ilang laban nyo na po ito? Pangatlo. Pangatlong laban. Kumusta yung mga naunang dalawa? Gold kami parehas. Wow! So ngayon inaasahan nyo na gold pa rin kayo? Hopefully, actually nung last year kami yung highest gold sa category na to. Wow! Anong category sinalihan nyo ngayon? Filipino menu. Sir, anong gawa nyo dito? Ito yung mga gawa ninyo. Okay. Anong gawa mo dyan? Sir, bali yung rice. Tapos sinalang din namin yung bulalo. What's special about the bulalo is hindi talaga siya buto. Akala ko buto. Ano ho yung ano na yan? Patatas. Patatas. Okay. Pero ang lasa niya, lasang bulalo talaga. Bulalo pa rin po. Totoo, parehas na parehas lang. Yung presentation lang. Lahat ng laman niya, pinagsama-sama namin sa loob. Yung bone marrow, yung knuckle, tapos yung corn. Halo-halo na yun sa loob. Okay. Ito yung pinanlaban nyo ngayon para sa Filipino category. Opo. Okay. May kalaban ba kayong ibang bansa o Filipino lang talaga lahat? Meron din. Okay, alright. Ilang category sinalihan ninyo? Ito lang po. Ito lang. Filipino lang po. Oo. Kumusta ang mga Filipino chef? Competitive na ba tayo sa mga foreign chef? Palagay ko. Kasi nakapag-isip tayo ng mga kakaibang lutuin. Katulad nito, alain mo bang buto yan o patatas yan, di ba? Last year may nakalaban kayong foreigner? Meron po. Singaporean. Singaporean. Pero kayo nag-gold. Opo. Highest gold. Ano ibig sabihin ng highest gold? Ito, kasi, yung iba may gold din, kaya lang kami yung pinakamataas na gold. Ibig sabihin, yung percentage namin, pinakamataas sa lahat. Ito, ano tong lutuin na to? Kanin po yan na ginisa lang kasama yung yellow ginger. Okay. Luya. Tawag sa ano na yan? Sa lutuin na yan? Bringhe. Bringhe. Meron po siyang coconut milk. Okay. Kaya medyo creamy siya. How about this one? Ano po ito? Atsarang gulay po. Atsarang gulay. Ibig sabihin medyo may merong asim. Opo. Tapos yung ano na yan. Ano yung nasa taas? Yan, yung taas na yan. Atsara na yan na papaya. Pirinito namin. Okay. So crispy talaga siya. Opo. Ayan. Okay. So sir, salamat na marami, no? Hope na maka-gold ulit kayo ngayon. Thank you po. Handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dire-diretso! Hindi mo talaga iiwan! Salubungin ang Good Morning sa programang Sunny in the Morning with Kisses! With Sunny Casulia at Kisses Javier Habsen. Mapapanood sa halos 1,000 TV channel ng RHTV. Live! Araw-araw, 1:00 ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, floor. baby, follow me. You gotta bring it all, burn the floor. Just burn the floor. Come baby, dance with me. You gotta leave it all on the dance floor. Leave it on the dance Yeah, baby, follow me. You gotta bring it on, show me more. Go Star City, City, let's have some fun. Go Star City, City, anytime, anyone. Go Star City, City's for everyone. Go Star City, City. Now. May negosyo ka ba? Gusto mo bang maki-swap? Exchanging goods to goods, ika nga. Modern barter system. Filipino really need an education about the modern barter system which we have introduced here. And in order for them to understand the business more clearly and to benefit out of it and we make their business more profitable, we need to educate them through the medium which they understand well. Na-introduce na ang ganitong sistema sa Pilipinas panahon pa ng mga Kastila. Pinoy, swapping, Barter, negosyo! tama.
kapalit ng inyong produkto na negosyo mo. Iwas lugi talaga. Pero ngayon, nasa Pilipinas na at may programa ang RHTV. Kaya nood na ng Pinoy Swapping Barter Negosyo. Manood na at sabay-sabay tayong umasenso at matuto ng pinakabagong paraan sa pagpapalago ng iyong negosyo. Kahit ano pang business mo, pwede ka dito. Pinoy Swapping Barter Negosyo. Pagkatapos ng eleksyon, ano na ba ang ating aantayin? Pagkatapos ng mga kantahan at awitan sa entablado, ano na ba ang aabangan natin? Pagkatapos ng sangkatutak ng magagandang salita, ano na ba ang titingnan natin? Ano pa, di matupad ang mga pangako nila? Oras na ng paniningil at ang programang sisingil. Tutok lang sa RHTV. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Ang mga maniningil ng bayan, sina Junior Dennis Antenor Jr., ang panyera ng bayan, Attorney Reyna Seco, at Nino Bonito Padilla. Sagot sa Bayan. Nagkakalimutan na ba? Linggo, alas 9 ng umaga, dito sa RHTV. Para sa inyong gustong singilin na politiko o mga lingkod bayan sa kanilang pangako, type lang sa inyong mga cellphone, RH, space, ang pangalan ng politiko, space, ang mga pangakong gusto mong singilin, at isend sa 2600. Ang mga naglilingkod sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayon, ang RHTV nakikita na rin sa pamamagitan ng internet. Dahil ang mga manonood ay naghahanap ng programang sakto sa kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Bahagi pa rin ng paglilingkod sa pagbabalita ang mga bagong programang pinag-isipan. Mga programang Pilipinong-Pilipino. Mga dekalibreng programa. Pag-uusapan, bibigyan ng pagkakataon ng bawat manonood na mag-isip para sa mas kumpletong detalye. Balitaan at musikahan. Ngayon, iisa ng programa. Sunny in the Morning with Kisses. 1:00 hanggang alas 4 ng umaga. Lunes hanggang Sabado. Ang balitang buhay na buhay at komentaryong gising na gising sa Arangkada Balita. Alas 4 ng umaga at alas 5 ng hapon. Kasama sila Nino Bonito Padilla at Junior Dennis Antenor Jr. Wala nang kawala ang bawat balita at impormasyon. Ang mga nangyari at kasalukuyang nangyayari. Kasama ang mga award-winning broadcast journalists Deo Lakay Bacalma at Ray Sibayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Bagong tambalan na aabangan sa alas 9 ng umaga. Issue! Kasama sina Lakay Deo Bacalma at Milky Rigunan. At ngayon, mas kumpleto ang saya at ligaya. Mapapolitika, sports at showbiz. At mga nakakaaliw na blind items ng mga paboritong artista at politiko. Kasama ang tatluhan na balitaktakan sa Kompletos Recados. Kasama sina Junior Dennis Antenor Jr., Mean Supsup at Rocky Chupeta. Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga. Mas lilinaw ang paliwanag sa ating kalusugan at mga produktong rekomendado ng mga eksperto. RHTV Pharmacy, Monday to Friday, 1:30 p.m. Kwentuhang buhay naman ang mapapanood sa nag-iisang kausap ng bawat Pilipino, Pangga Ruth Abaw Live. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Chikahan at chismisan ang inyong mapapanood. Balita at mga interviews ng inyong mga kontrobersyal na paboritong artista. ST Showbiz Chismis. Araw-araw alas 6:30 ng gabi. At ST Showbiz Chismis Weekend. Alas 11:30 ng umaga, Sabado. Mga balitang nangangailangan ng paliwanag ng batas. Batas at balita. Alas 7 ng gabi, kasama si Henry Uri at Attorney Mac Galutera.
Kalusugan ang ating kayamanan, kaya pag-usapan sa Tagumpay sa Kalusugan. Sabado ng umaga, alas 10 at gabi, alas 8:30. Mga negosyong iwas lugi naman ang pag-uusapan sa Pinoy Swapping Barter Negosyo. Para sa negosyong di nangangailangan ng cash, in kind lang. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Attend na ng seminar on air. Walang seminar fee dito. Manood lang, free of charge ka na. Seminar kung paano yumaman. Seminar sa mabilis na pagkuha ng pangarap. Seminar sa tamang pagkanta. At marami pang iba sa Seminar School Plus. Sabado, 1:00 ng hapon. Mga pangako ng mga nahalal, kailanman di na mapapako. Ang sisigil ng kanilang mga inihaing gagawin para sa bayan sa Sagot sa Bayan. Ang mga taga-singil, Nino Bonito Padilla, Attorney Rina Seco at The Junior Dennis Antenor Jr. Linggo, alas 9 ng umaga. At ngayon, pwede nang manood ang bayan sa mga events hatid ng Manila Broadcasting Company. Live Manila Sea Sports. MBC Choral Competition. Ang fiesta ng lahat ng fiesta, Aliwan! Pagwawaging pangarap mo, mithihin namin dito. Kanya-kanya, iba-iba, sabay na bibira. Kaya hala tumulak sa tingin natin lahat. Iwat saya sa diyang lahat, tara na sa Aliwan. Isang saya, pista'y tarito na. Tagisan ng talino sa sayaw at karosa. Saya, pista'y narito na. Tagisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang paglilingkod sa pagbabalita ay pagsiserbisyo sa bawat Pilipino. Sa bawat pagbukas mo ng iyong telebisyon, ang bawat impormasyong iyong mapapanood, asahan mong pinagbuhusan ng talino, pawis at sipag. Ito po ang MBC Manila Broadcasting Company, RH-TV. Every parent wants to be good to their children. Sa ganitong paraan din, makakasiguro ang mga magulang na lalaking mabuti ang kanilang mga anak. Narito ang ilang tips on how to be a good parent. Una, be involved in your child's life. Maraming magulang ang nawawala ng oras sa kanilang anak dahil sa kagustuhang kumita ng malaki kung kaya't nauubos maging ang kanilang mga oras sa kanilang mga anak. Ngunit dapat na maging balanse ka sa trabaho at sa iyong pamilya. Establish and set rules. Make sure na nagkakasundo kayo ng iyong asawa sa pagbibigay ng house rules. Huwag kukontrahin ang rules na ibinibigay ng bawat isa. Ngunit huwag magbibigay ng mas mahigit pa sa 5 rules dahil magiging boring na ito sa bata. Avoid harsh discipline. Sa halip na mamalo, minsan ang pagtawa sa pagtatantrums ng bata ay maaaring makatulong upang tumigil ito. Pagkatapos ng tantrums ay paliwanag sa kanila ang hindi magandang dulot nito. Explain your rules and decisions. Laging ipaliwanag sa mga bata kung bakit kailangan mo silang disiplinahin o kaya'y purihin. Sa halip na simpleng no, ipaliwanag sa kanila kung bakit ito ang sagot mo. Help them feel safe. Huwag mag-aaway sa harap nila. Magiging palasagot din sila kapag nakikita nilang lagi kayong nag-aaway sa kanilang harapan. Also, you can do something familiar. Kung meron kang ginagawa na nagugustuhan nila tulad ng pagbabasa bago matulog o pagkikipagkwentuhan sa kanila, gawin itong routine. Children love the repetition of something lovely and will remember these loving moments as they get older. Gusto ng mga bata ang lagi silang kinakausap. Kaya kung may pagkakataon, iset aside muna ang gagawin ng ilang minuto at makipag-usap sa kanila. Sa ganitong paraan, mapifeel mo na mahal mo sila.
Muli ako pa rin si Mommy Chloe na nagsasabing if a child knows what he or she wants best, sa tahanan naman, Mother knows best. Arthritis ang isa sa mga ordinaryong sakit ng mga taong nagkakaedad na. Problema ito lalo na kapag malamig ang panahon. Ngayon mga kapartner, magbibigay ako sa mga karagdagang home remedies para sa sakit na ito. Nandyan po kapartner ang garlic. Mayroon itong anti-inflammatory properties na tumutulong upang maibsan ang pamamaga. Magdikdik lamang ng hilaw na bawang at inumin ito. Siyempre partner, nandyan din ang banana. Nagtataglay ito ng vitamin B6 na mabisang gamot sa mga may arthritis. Kumain ng 8 hanggang 9 na saging sa loob ng 3 hanggang 4 na araw at dapat tandaan na ang saging lang at wala ng ibang solid food ang iyong kakainin. Nandyan din ka-partner ang dayap. Ito ay isa ring mabisang paraan sa paggamot ng arthritis. Maghalo lamang ng katas ng dayap sa 1 basong tubig. Gawin ito 1 beses isang araw. Mas mainam itong inumin paggising sa umaga. Isa pang tip mga kapartner, na panatilihing mainit ang parteng apektado ng arthritis dahil umaatake ang sakit na ito kapag malamig ang panahon. Hindi rin dapat binabondage ng mahigpit ang apektadong parte dahil mapipigilan nito ang pagdaloy ng dugo. Nandito rin mga kapartner ang iodine treatment. Kung akala nyo ay sa mga sosyal lang ang beach, aba nagkakamali kayo dahil ang tubig dagat ay may natural iodine na nakababawas ng sakit ng arthritis. Maiibsan ng sakit kapag sumumpong ang arthritis kung susundin lamang ang mga nabanggit ko. Hanggang sa muli mga kapartner, ako po ang inyong kapartner sa kalusugan. Ako po si Christine para sa Medicine. Bagitong-bagito naman sa malakiang kompetisyon si John Alexis Sabines. Ngunit alam nyo ba, kahit na mga seasoned cook na ang ilan sa kanyang mga nakalaban, aba, ay hindi naman daw siya kinabahan. Anong kategory sinalihan mo? Filipino cuisine. Filipino? Oo. Ano niluto mo doon? Ang side dish ako. Ako yung sa gulay tsaka sa kanin, sa rice. Tapos 3 kami. Merong main course, appetizer, tsaka side dish. Ako doon sa side dish tsaka rice. Okay. First time mo sumali sa ganitong contest? First time. First time. Anong naramdaman mo? Pressured and nakakaba kasi first time. Pero kinaya ko naman kasi exposure din. Diba? Yun. Mahilig ka tagal magluto? Mahilig. Sa bahay nyo, ikaw tagaluto? Minsan. Pag busy yung nanay ko. Kasi tatay ko sa barko. Okay. Ang tatay mo is also a chef? Yeah. A chef. Mana-mana lang.
Anong sa bahay, anong usually niluluto mo? Ano yung pinaka, parang para sa'yo, the best mong niluluto? Yung favorite ng nanay ko yung yung pot roast. Pot roast. Pork lang na may gravy. Kailan ka pa nahilig sa pagluluto? Nanonood lang kasi ako dati sa tatay ko. Tapos yun, nood-nood, hiwa-hiwa. Tapos yun, siguro mga elementary pa, hiwa-hiwa lang. Anong stand mo dito sa competition na ito? Maraming mga galing. Yeah, marami talaga kasi estudyante lang ako, tapos ang kalaban namin, professional, hotels and restaurant, iba marami din. Paano ka napili na lumaban o represent ang iyong eskwelahan? May elimination sa LPU. Tapos yun, isa ako sa napili. Wow, yeah. galing. Okay. Doon sa elimination, iyon din ang niluto mo? Di, kompleto. May main course, may appetizer, may side dish, saka rice. Okay. Dito sa competition, ilan kayo naglaban-laban? Marami din po sa grupo namin. Madami, yung mga categories sinalihan namin. Okay, may mga foreigner din? Na kami. May mga foreigner kang nakalaban? Opo, madami po. Pero Filipino ka, ano yun? Yeah, Filipino cuisine. Filipino cuisine pero may mga foreigner na sumali? May foreigner. Ayan. So, magpapatuloy ang pagsali mo sa competition na to? Baka next year. Sana ulit. Naagaw naman ng isang grupo ng mga foreign students ang aking pansin. Kasama nila ang kanilang professor na si Sang Hoon Jan na nag-aral din pala dito sa Pilipinas bago nagturo sa Korea. Kasama ko naman po ngayon mga kaibigan, ang isa sa professor ng culinary doon po naman sa kanilang bansa. What's your country, sir? South Korea. South Korea. Oo, from South Korea, all the way from South Korea. Pero nakakaintindi ng Tagalog daw ito eh. Tingnan natin. Oo, konti lang ako. Pwede rin. Okay. Ay, sir, what's your full name? My name is Chan Yu. Yes. Yeah. And you told me you also studied here in the Philippines? Yeah, long time ago I studied USD and my under and master in UP Diliman. Wow, so you're an intelligent person. I think so. Okay, sir. But now you're teaching culinary in South Korea. Yes. Where in South Korea? My school located in Busan. Yeah, Busan. It's far from Seoul. And what's your school? Yongsan University. Is it a state university or a private university? A private university. I hope my university, but it's not. So you're earning a lot. Not so much. Not so much. Yeah. Okay. So, sir, is this your first time to join a competition, culinary? Yes, this is the first time. In the Philippines. Yeah, Philippines. No, not only Philippines. Actually, this is the first time. Yeah. Wow. Yeah, personal trial. Oh. Yeah. And how many students are with you? Actually, I with 40 student. 40 not only student. Young with a student and young chefs. Oh, yeah. Okay. Yeah. And how's the competition? It's fantastic. Yeah, fantastic. I'm not so much in a respect, but they're doing very well here. Yeah, that's why I'm so happy. And yeah. What country impressed you most when it comes to presentation of food? One of competitor. He's from Boracay. Chef Joshi. Yeah, I have it in his calling card. His job was tremendous. Really, really great. Yeah. Are you gonna get him? Filipino? Yeah, Filipino. Oh, really? You love Filipino, huh? Yeah, of course. Yeah. Do you also want to have a wife, a Filipino wife? Oh, you already have a wife? Yeah, I have a little wife. You already have a wife? Yeah. Oh, only one? Only one, yeah, enough. Yeah, enough yeah, two. Well. All right. You're not lying, huh? Yeah, but Okay. How many students are competing right now? Actually, we done all of them. We finished. So each person have at least two or three categories. They are doing very well. Yeah. And what categories did you compete? Pork, lamb, pasta, and young chef. Many categories. Yeah. So after this, are you gonna again compete for an international culinary cup? Yes. In a poster trial,
they're really excited and they're really happy. So I hope we want to try other international competition again. Yeah. How about in your country? Do you also join? We start this year, May. We start in a competition, and next year we have also international competition like Philippine, continental. How young chef? Oh, how did you choose your students? Did they go into competition also before you select them? No. There is this time no selection. Just if someone want to join, come on. Yeah. For experience also. Yeah, experience. even They're first time. They're really first time. Congratulations, sir. You're welcome, sir. Thank you. Thank you. Thank Okay, you. Yeah. Sa dinami-dami ng kanyang kasamang estudyante ay isa lamang ang medyo marunong magsalita at nakakaintindi ng Ingles, kung kaya't kinausap ko na rin ito. What's your name? My name is Kiwon Jo. Kiwon Jo. Yeah. Okay. Is this your first time to compete internationally? Internationally, first time. First time. Yeah. How about in your country? How many times? Twice. Twice. Yeah. And how is it? How was the competitions going on? How was the competition? How was? Is it tedious? Is it do you feel excitement? Are you excited or something? Very exciting. Very exciting. Yeah. And I feel the much fashion. Yeah. Fashion of chefs. How young are you? I'm 25 years old. 25 years old. Yeah. So you fall into a category of 25 young chef category. Oh, what category did you join? Beef and lamb. Yeah. And that's your original recipe. Yeah. Do you think do you think you can win this competition? Do you think you can win the competition? Win? Yeah. Do you think you can win? No. Maybe just experience. Yeah. Are you gonna join again next year? Yeah, maybe. Of course. Of course. Yeah. For experience again. Yeah. And hopefully to bag the medal. I want to get the gold medal. Okay. Yeah. Someday. Pero dahil medyo kumakalam na aking sikmura, kung kaya't tinigilan ko muna ang pag-i-interview at sumigi ako sa pagkain. Aba, mahirap yatang magtrabaho ng gutom. Ko rin pinalampas na hindi matikman ang taho na mula pa raw sa ibang bansa. Ano naman kaya ang kaibahan nito sa lasa ng ating sariling taho? Aber nga ng matikman. Exclusive taho lang talaga ang binebenta ninyo? Hindi naman exclusive. So meron kaming taho, soy milk, tofu, and tokwa. So anything that's soy processed. And we do it fresh. So basically it's soy-based food products na freshly made. Saan po galing ang inyong soy? So yung soy beans ninyo?
So, yung lahat ng soybeans namin, we source it from Canada. So, the reason why from Canada, kasi yung Canadian beans, mas milk rich, and we source the non-GMO para ma-ensure yung healthiness and natural selection process ng beans. Bakit na sa dinami-dami ng produkto na pwedeng ibenta, bakit taho? Okay, personally, I love soya milk, and I know na yung soy products are very healthy. Personally, I like the vegetable protein content ng soya foods. So it's a scientific fact na yung soya protein is helping our body overall in a healthy way without much unnecessary byproducts na nakukuha sa meat protein. So, yun. So, it's a very healthy alternative for protein. And at the same time, yung dietary fiber ng vegetation of soy is helping our digestive system. So, yun. Ilang taon na po itong Soy Yummy? Soy Yummy has been in the business for around 6 years. So, yun, for the past 6 years, we just focused really for the taho and soya milk. And itong year we want to consolidate the business and make it more comprehensive in offering more soya foods, and hopefully can expand to more commercial areas. Are you open for franchise? So currently hindi pa. So we are aligning the business properly, and hopefully ang focus namin is really to offer valuable products and ensure freshness at saka healthiness to the consumers. So if we see na yung business is more mature, then we will open for franchise. Saan matatagpuan ang inyong mga stores or mga outlet ninyo? Currently, puro sa mga SM, no? Meron kami SM Mall of Asia, SM Fairview, Mega Mall, SM Pasig. So, ano ba? Mga SM Marikina, SM... Puro sa mga SM usually. So, meron na kami mga kiosk na tulad nito. So, you can get fresh taho, and meron kami chilled and hot and soy milk, and you can order tofu. So, basically, ganun. Anong pagkakaiba ng inyong taho doon sa mga nilalakong taho? Okay, yung taho na process ang ginagawa namin dito is being ensured by GMP, good manufacturing process. So, this to ensure the public that it's being offered in the most sanitary and high standard process na way. So, of course, we don't know lahat ng ibang taho producer how they do it, no? Pero kami, we follow the BFAD and the proper GMP method para make sure na malinis at saka talagang standardized yung quality na binibigay namin. At nakikita ng mga tao? Yeah, and isa pang good advantages kasi yung taho, it's mas masarap siya pag bagong gawa. So ginagawa namin dito is kinocook siya on the spot para hindi dinadaan sa travel, minsan nadudumihan sa daan. So yun, in a way, we just hope na na-enjoy ng consumers yung bagong gawa palagi. Affordable naman po? Oo, sobrang mura lang yung taho natin. So, usually it's 25 pesos. So, our cups is very big. So, yun, 25 is very affordable sa lahat. Sir, invite mo na sila para tangkilikin ang produkto ninyo. Ayun, so sana matry niyo po yung taho namin sa Soy Yummy. And basically, meron kami sa iba-ibang SM. So, try niyo yung hot taho namin. Basically, yung pinaka-best seller namin. Meron din kami chilled version, lalo na kung minsan medyo tag-init. Yun, pwede niyo subukan yung taho. Meron kami soy milk, yung pinaka-natural base ng soy products. So, I think ngayon, mga kasama ng Pinoy, medyo mahilig na tayo sa soya. So, masarap po inumin yun. At dahil sosyal ako, kung kaya't pagkatapos kong kumain ay nag-dessert pa ako, courtesy ni Eric Magsipok. Pero, teka muna, sino ba si Eric Magsipok?
We have the juicing line. So we have the juice processors, as you can see here, the blenders and the citrus press. Ito, to most restaurants, ito ang pinaka-basic na machines that you have to use if you're serving beverages. So ngayong panahon, people want fresh beverages. So this one, puro fresh beverages ang kanyang ine-create. So no more additive,